Julia, will you marry me? Nakangiting tanong ni Jerome habang nakaluhod sa harap ko at hawak ang isang diamond ring. Nasa loob kami ng paborito naming restaurant at nagdi-dinner nang bigla siyang mag-propose. Gustong gusto kong sumagot ng yes. Isuot ang singsing at yakapin siya ng mahigpit. Pero hindi ko magawa. Sa halip, napaluha lang ako habang nakatingin sa kanya. Babe, is there something wrong? Ayaw mo ba akong pakasalan? No, I mean, gusto kitang pakasalan, babe. I love you so much. Yun naman pala bakit ayaw mong tanggapin yung proposal ko? Nangangalay na kaya ako. Pabirong sabi niya. Love Me Unfiltered presents. Iniwan ko siya para sa pangarap pero may babalikan pa ba ako? Ako si Julia, isang OFW. 6 years ago, umalis ako ng Pilipinas para magtrabaho sa United Kingdom. Pero habang abala ako sa pag-abot ng pangarap ko, unti-unti namang nagkakaroon ng lamat ang relasyon namin ng boyfriend kong si Jerome. College pa lang nang maging kami ni Jerome. Siya yung kasama ko sa mga panahong wala pa akong pera at wala pang malinaw na direksyon sa buhay. Sabay kaming nagtapos ng kolehiyo at sabay ding nagtrabaho. Isa siyang software engineer habang ako naman accountant. Sa totoo lang, sapat naman ang kinikita ko para buhayin ang sarili ko at pamilya ko. Pero sadyang mataas ang pangarap ko at gusto kong yumaman, kaya nang may dumating na oportunidad para makapagtrabaho abroad ay agad ko itong tinanggap. Julia, will you marry me? Nakangiting tanong ni Jerome habang nakaluhod sa harap ko at hawak ang isang diamond ring. Nasa loob kami ng paborito naming restaurant at nagdi-dinner nang bigla siyang mag-propose. Gustong gusto kong sumagot ng yes. Isuot ang singsing at yakapin siya ng mahigpit. Pero hindi ko magawa. Sa halip, napaluha lang ako habang nakatingin sa kanya. Babe, is there something wrong? Ayaw mo ba akong pakasalan? No, I mean, gusto kitang pakasalan, babe. I love you so much. Yun naman pala bakit ayaw mong tanggapin yung proposal ko? Nangangalay na kaya ako. Pabirong sabi niya. Babe, I need to tell you something. Seryosong sabi ko. Agad naman siyang tumayo at inalalayan ako palabas ng restaurant. Naiwang nakatingin sa amin yung iba pang mga customer na parang nanonood lang ng eksena sa pelikula. Pagpasok namin ng sasakyan ni Jerome, agad kong sinabi sa kanya ang tungkol sa alok na trabaho sa akin sa ibang bansa. Do you really need to do this, Julia? Babe, saglit lang naman yung 2 years. Kapag natapos na yung kontrata ko, uuwi ako agad tapos magpapakasal na tayo. Kaya naman kitang pakasalan kahit ngayon na. I know, pero gusto kong tuparin muna yung pangarap ko bago tayo bumuo ng sarili nating pamilya. So kaya mo kong iwan para sa pangarap mo? Hindi naman kita iiwan, babe. Babalik ako agad after 2 years para lang akong nagbakasyon. Huminga siya ng malalim. Hay, ikaw na nga bahala. Hindi ka naman magpapapigil Natatawang niyakap ko siya. I love you, babe. Promise, pag uwi ko magpapaksal tayo agad. I love you too. Sagot niya sabay halik sa mga labi ko. Makalipas ang 1 buwan, bumiyahe na ako papuntang UK. Sa unang taon ko sa ibang bansa, araw-araw kaming nag-uusap ni Jerome. Lagi kaming magka-chat at nagvi-video call. Miss na kita, babe. Next year umuwi ka na para makapag-prepare na rin tayo sa kasal. Miss na rin kita, babe. Promise, pagkatapos ng kontrata ko, uuwi ako agad dyan.
Pero hindi ko rin natupad yung pangako ko. Ilang buwan kasi bago magtapos ang kontrata ko, bigla akong na-promote sa trabaho. Mas naging abala rin ako at halos araw-araw akong nag-o-overtime. Kaya naman yung dating 1 oras na video call namin ni Jerome, naging 10 minuto na lang. At kalaunan, halos hindi na rin kami nagkakausap. Hanggang isang gabi, "Kailan mo ba talaga balak umuwi ng Pilipinas, Julia? Mag-4 na taon ka na dyan eh, sabi mo 2 years lang." "Sorry babe, next year siguro makakauwi na ako." "Next year? Akala ko ba next month magtatapos yung kontrata mo?" "Patapos na nga, kaya lang pinag-extend ako ng another 6 months ng boss ko. Nahihiya naman akong tumanggi." 6 months? Paano naman ako? Hindi mo man lang ba naisip na naghihintay ako sa'yo rito? "Babe, konting tiis na lang. Ginagawa ko naman to para sa atin." "Para sa atin o para sa'yo lang?" Naiinis na tanong niya. "Ilang beses na akong nagmakaawa na umuwi ka na. Kaya naman kitang buhayin dito sa Pilipinas eh." "Alam mo Jerome, kung hindi mo kayang intindihin ang pangarap ko, baka mas maigi pang maghiwalay na lang tayo." Bigla siyang natahimik. Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita. "Tama ka, maghiwalay na lang tayo." Gustuhin ko mang mag-sorry at suyuin siya, mas nanaig yung pride ko. Naging kampante ako na hindi niya ako iiwan, kaya hinayaan ko lang siya na magmukmok. Hanggang sa sumunod na mga araw, tuluyan na siyang hindi nagparamdam. Ang nasa isip ko noon, baka nagtatampo lang at kailangan niya lang ng time and space para makapag-isip. Pero kapag nagkita kami ulit ay magkakaayos din naman kami. Kaya nag-extend pa ako ng ilang buwan bago umuwi sa Pilipinas. "Jerome? Julia, umuwi ka na pala." "Yes, kahapon lang ako dumating. Hinintay nga kita sa airport eh." Parang naguguluhan na tumingin lang siya sa akin. "Nag-message ako sa'yo na pauwi na ako. Sabi ko nga sunduin mo ako kaso hindi ka naman dumating." "I don't understand. Hindi pa ba nasasabi sa'yo ni na tita?" "Nasabi ang alin?" "I'm married, Julia." Nanlamig ang buong katawan ko. "You're kidding, right? Is this a prank?" Pilit ang tawang sabi ko. "No, Julia, I'm married. We had our wedding ceremony last month." Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, pero ng mga oras na yon, gusto ko na lang lamunin ng lupa. "Sorry Julia, hinintay kita. Pero nakakapagod palang maghintay sa taong hindi naman ikaw ang priority." Hindi ko na napigilang umiyak. Nag-sink in sa akin lahat ng mga pagkakamali at pagkukulang ko sa relasyon namin ni Jerome. Pero gustuhin ko man na mag-sorry at bumawi sa kanya, huli na ang lahat. Pag-uwi ko ng bahay, doon ako napahagulgol. Kung umuwi lang sana ako ng mas maaga at kung inuna ko lang sana siya kahit isang beses, baka sakaling kami pa. Hindi ko sinisisi si Jerome sa nangyari. Hindi ko rin sinisisi ang karir ko dahil hindi naman mali ang mangarap. Hindi rin mali ang piliin ang sarili. Pero minsan, may mga bagay talaga na kapag patuloy mong pinaghintay, darating ang araw na hindi mo na sila maaabutan. 5 taon ko ring hinabol ang pangarap ko at nakuha ko naman. Pero sa daan patungo roon, nabitawan ko ang kamay ng taong gusto kong makasama sa tagumpay. Akala ko noon, naghihintay lang ang pag-ibig, pero hindi pala. Kasi may pagmamahal na handang maghintay ng matagal, pero hindi habang buhay.